Kamusta po mga kalahi? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin ay si Madam Chair. Salamat kaayo, Senator Risa Hontiveros. Aba, doon po sa revelasyon ni alias Rene ay damay po si PBBM, si Marcos Jr. at si Lagdameo. Nabanggit na rin 'di ba si Torre. So damay po sila sa revelasyon ni alias Rene. Hindi lang po si Risa Hontiveros, pati mga staff ni Risa Hontiveros ay damay na rin. Ang dami pong binanggit na pangalan ni alias Rene at sa ulo niya, kabisado niya yung mga pangalan, hindi siya nag-iisip, hindi na lalagyan ng gap yung kanyang statement, yung kanyang mga sinasabi, talagang tuloy-tuloy, dire-diretso lang yung kanyang salita. Maiisip ninyo na mukhang nagsasabi siya ng totoo. Pero siyempre, eto naman si Risa Hontiveros ay magsasampa raw ng complaint, no? Pero natawa tayo. Mamaya po i-explain natin yan, itatakel natin kung paano nadamay dito ang administrasyon, ang Malacanang, at kung sino talaga ang mastermind at kung sino talaga ang nagpopondo dito po kay Risa Hontiveros. Kasi marami po siyang pambayad sa mga witness eh. Milyon ang usapan ngayon sa mga witness na nadadampot nila. So, umpisahan na po natin. According kay Madam Chair, no? Hindi lang daw siya ang pinuntirya ng fake news. Fake news at harassment. Kita mo parang troll na rin si Risa Hontiveros. Ganyan po yung mga pumapasok sa video ko, mga nagko-comment. Fake news ka. Fake news daw ako. Samantalang ipina-flash ko naman yung binabahagi kong balita. Andyan yung balita ng GMA, ABS-CBN, Rappler, TV5. Tapos fake news daw ako. Kung fake news ako, di yung ABS-CBN, yung mga media ang fake news. Dahil sinishare ko na nga, pinapakita ko na nga sa screen Fake news pa rin ako. So yan lang yung mga tanging bukang bibig nila kapag may umatake sa kanya o sa kanila. At kapag may mga ganitong revelasyon, sasabihan agad fake news. Hindi mo mapapaniwalaan ang kanilang argumento. Kinilala niya si Michael Maurilio alias Rene. Hindi niya po tinanggi na hindi si hindi si alias Rene yan. Nagpapanggap yan. Kitang-kita nyo yung mukha ni Michael Maurilio, walang takip. So ni-reveal niya yung kanyang physical identity na talagang eto ako si Michael Maurilio at nagsasabi ako ng totoo. Ikatlo, malinaw daw na ito ay witness tampering. Sabi ko, paano naging malinaw? Asan ang malinaw daw? Hinahaluan na po ng drama. Diyan po magaling Yung mga komunistang dilawan, hinahaluan nila ng drama. Opo, malinaw na po. Malinaw sa amin, pangatlong beses na po na may lumabas at nagsalita na ang mga witness mo ay binabayaran mo. At apat, ito daw ay attack sa kaniyang office at mga staff. Kung ito'y atake sa'yo, di magpa-imbestiga ka sa Senado. O di ba? Pero hindi ka ang chairman. Pa-imbestiga mo sa ibang senador yan para magkaalaman kung sinong totoo o nagsasabing totoo at dapat ipatawag yung mga staff mo. Kabisado ni Rene yung mga pangalan ng mga staff mo. Meron ako natandaan, parang Fiona yata yun. Yun lang ang natandaan ko. So, dapat talagang maimbestigahan ka sa Senado. Dahil
diyan ka gumawa ng mga tanim witness eh, at mga tanim ebidensya. So dapat talagang maimbestigahan ito sa Ethics Committee sa Senado. Ikalima, hindi na daw hahayaan ni Hontiveros na takutin ang mga witness. Takutin? Para po sa akin, naisip ko lang, si Kibuloy mananakot, tatakutin niya yung witness para bumaliktad, ganun ba yun? Ang ibig niya sabihin? Para sa akin, mahirap po sa kampo ni Kibuloy na manakot ng witness dahil ang kalaban nila Kibuloy napaka-powerful. Gobyerno. Andyan yung police, PNP, AFP, ang tindi ng puwersa ng gobyerno laban kay Kibuloy. Wala akong kalaban-laban si Kibuloy, tapos gagawa siya ng ganyan, no? Tatakutin ang witness. Paano mo mapatutunayan? Hindi po pwedeng daldal lang. Hindi po pwedeng sinabi mo lang tapos paniniwala. Baka yung mga dilawan hindi rin maniwala sa iyo eh. Ang hirap mong paniwalaan. Hindi po pwedeng sabi lang. Sinabi mo lang, paniniwalaan ka na. Ika-anim, at sindakin nila ang Senado. Nagulat na naman ako. Sinisindak nila Kibuloy, kampo ni Kibuloy, ang Senado. Sa pagkakaalam ko, ang Senado, alam na namin, ginagamit mo ang Senado para sa iyong negosyo. Anong negosyo yan? Tanim ebidensya. Tanim witness. Tapos, pera na. O, di ba? Naalala ko nga si Cynthia Villar noong nagsagutan sila sa plenary. Mayroong parang gustong aprubahan ang Senado na ito ang maging project. Parang kondo yata yun. At meron daw siyang parang nire-repair na contractor. Sinungal-ngal ni Cynthia Villar si Risa Hontiveros. Nasa online yan, nasa YouTube. Sabi niya, kaya mo ba pinipilit yan para kumita ka? Para magkaroon ka ng komisyon? O, nasa social media. Hanapin ninyo. Ikapito, kaya dahil doon, sabi ni Risa, we will file a complaint before the NBI. Doon na. Doon na ako naniwala. Doon na ako naniwala sa revelasyon ni Rene. Bakit sa NBI ka magrereklamo? Para malaman natin ang katotohanan kung si Rene ba ay nagsisinungaling. Kung si Rene ba ay binayaran lang para bumaliktad, para atakihin ka. Kung si Rene ba ay nagsasabi ng totoo, bakit NBI? Di ba dapat korte? Ano po masasabi nyo, mga kalahi? Akala ko, yun expected ko yun eh. Akala ko sa korte, magdidemanda, magrereklamo. Sa NBI daw, papaimbestigahan niya daw si Rene. At yung mga nasa likod ng video na ito, wow! Andoon nga mga nabanggit ni Rene, mga kapulisan. Pero mamaya natin talakayin yan. Okay. Unang-una, bakit hindi ka agad nakasagot? Di ba kinabukasan nagpa-interview ka sa radyo yata yun? At sinasabi mo, hindi ko to palalampasin, hindi namin to palalampasin. Maghahain kami ng reklamo. Magpapile kami. Akala ko naman sa korte. Yung pala naman sa NBI lang. Hindi niya agad isinagot ito eh. Wala siyang sinabi. Basta galit siya at maghahain siya. Ngayon, kahapon, sa press con niya, kahapon niya lang sinagot na at yung condominium sa Maynila, wala daw siyang kondo. Bakit kailangan lumipas ang 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw yata
bago ka sumagot at nagbabasa ka pa. Inisip nyo pa ba? Ginawa nyo pa ba yung inyong script para makasagot? O, di ba? Kasi kung hindi nagsasabi ng totoo si Rene, meron ka nang agad na sagot. Kinabukasan may sagot ka na. Inisip nyo pa eh. Ginawa nyo pa yung script nyo eh, bago ka sumagot eh. Kaya doon ako nagtataka. At nung sinabi nga ni Risa Hontiveros na siya ay magpapile ng complaint sa NBI, patay na. Eh di ba nabanggit ni Rene yung CIDG, andyan nga si Torre. Nung time na yon, si Torre ang anong tawag ba nun? Chief ng CIDG, si Torre. Nabanggit din ang DOJ. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung mga staff ng DOJ o empleyado ng DOJ. At nakaka-meeting daw ito ni Rene. At nabanggit pa yung mga mga staff ni Risa Hontiveros. May PNP pa yata. At nabanggit yung eroplano na pagmamay-ari ni Lagdameo. So, nandito na tayo. Nasangkot na naman ang pangalan ni Lagdameo. Eh, nung matatandaan natin na nakaraan, di ba may mga mayor sa Mindanao na sinuspinde at pinalitan. Pinalitan yung may naging acting mayor doon. Pati nga si Rama, di ba? Nasuspendido rin. Dahil yan ay mga kaalyado ni Duterte. At ang tindi ngayon, yung mga natalo, pilit nilang ipapaupo. Kaya yan ni Boy Dila at si Coco Pimentel. Kaya pala, galit na galit sa impeachment court. Sa impeachment trial. Kaya pala, yung gusto pala makaupo kahit natalo. Ang tindi, Okay, balik tayo kay Lagdameo. Nasangkot din yung pangalan ni Lagdameo dyan sa mga sinuspending mga mayor. Dito sa revelasyon ni Rene, nabanggit din ni Rene yung pangalan ni Lagdameo. Sino ba si Lagdameo? Si Lagdameo ay special assistant to the president. Okay? So, kanino nanggagaling yung pondo ni Risa Hontiveros? Nabanggit nga nakaraan ni BP Sara na isa lang ang handler ni Risa, Franz Castro at ni Trillanes. So, kung si Lagdameo ay special assistant to the president, maaring ang pondo ni Risa Hontiveros ay nanggagaling sa administrasyon. Maaring sa Malacanang, maaring sa Congress. Pero mayroon bang basbas ito ni PBBM? Ikaw, special assistant to the president ka at sasali ka dyan. Di ba? Kayo na mag-isip. Bakit nandyan ka? Bakit nababanggit yung pangalan mo dyan? Di ba? Ikaw ay assistant. Ibig sabihin, pinakilos ka. May nag-utos sa'yo. Sino ba? Ikaw nga ang assistant. Di ba? Kaya, grabe po itong, ngayon lang ako, simula nung kay Cory Aquino, may isip na ako noon. Hanggang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagrabing presidente. Ganitong kagrabing korupsyon. Nakaupo ka, nanalo ka bilang mayor, tapos gagawan ng paraan, para mapatalsik ka. Sa bagay, ginagawa na to nila Aquino dati, Noynoy Aquino. Andyan nga, 'di ba, napatalsik nga si EJ Ejercito, ER Ejercito.
kamag-anak nila Estrada, kawawa din sila, sila Estrada ng panahon ni Gloria. So, ganyan nakaupo ka, binoto ka ng mamamayan, tapos paaalisin ka nila, patatalsikin ka, gagawan lang ng paraan. Magdidemanda at sususpindihin. Wala ka na, tanggal ka na, hindi ka na makakabalik. Si Tebes, ganun din. May nagreklamo naman sa Ethics Committee ng Congress. Tanggal din siya. Ganun din si Alice Goo. Tanggal din siya sa pagiging mayor niya. Pero dito iba. Napaka garapalan ng pandaraya. Maiupo lang nila yung gusto nila at yung ayaw nila hindi makaupo, hindi manalo. Garapalin na lang ang pandaraya. At yung mga nanalo, kagaya nito ni Uy, di-disqualified lang. Sinong naghatol? Comelec. Di naman sila korte talaga. Dapat alisan ng power yan na maghatol. Dahil ganyan nga. Pwede silang kumiling sa administrasyon. Bakit? Matibay ang administrasyon. Madaming pera administrasyon. Dapat korte. Supreme Court mo na. Yung mga nag-ahain ng disqualification. Dapat sa Supreme Court na ang nagde-decide dyan. Di kung bayaran lang si Comelec chairman, ayan na, gagawa na ng paraan para ma-disqualify. Tapos yung natalo, ang kanilang pauupuin. Sa kabila ng mayroon ng dating hatol ang Supreme Court, inabandonan na raw ito ng korte. Hindi na raw yan, wala na raw yan. So talagang ito pa si Coco Pimentel. Gusto ring umupo kahit natalo. Makakaupo po si Coco Pimentel. Nagkakagulo na po sa Marikina. May napanood akong video. Pauupuin po yan kahit talo. Ganyang kagrabe ang administrasyon ni Marcos. Corruption. Tapos yung ibang mga pulis, di naman lahat. Nasasangkot na rin sa droga, sangkot sa kidnapping. Puro pagkakaperahan. Puro kwarta. Kapangyarihan, kayabangan. Grabe po talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong gobyerno. Antindi. Wala nang hiya-hiya. Garapala na nga eh. Garapala na. Wala na rin tago-tago. Lantaran na. Lantaran. Antindi. Tapos sa palagay nyo, papayag sila na maupo si BP Sara. Hindi po papayag siya. Hindi makakapayag. Kasi basta wala na. Kumbaga nasa isip ko na, hindi papayag na maupo si BP Sara. Lahat talaga gagawin. Kung hindi man ma-impeach, meron pa rin gagawin sila kay BP Sara. Hindi na natin alam. Tadhana na lang ang makapagsasabi kung ano mangyayari sa ating bansa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.